Pagkatapos i-trade itong si Gian Mamuyak sa Phoenix Jewel Masters, may mga nagtatanong ngayon kung ito ba'y pwede na o baka naman sa San Miguel i-trade si Andre Caracut. Ang lumabas kasi ngayon, hindi raw na match o hindi na ibigay ng rain or shine yung gustong salary nitong si Gian Mamuyak na halos umaabot daw ng 420,000 pesos a month at ito'y willing daw ibigay ng Phoenix Jewel Masters. Ang balita, ito si Andre Caracut, parang ganun din yung sitwasyon. At mukhang hindi rin mamamatch nitong rain or shine ni Lasto Painters. Ang San Miguel B naman, naghahanap daw ng point guard. So baka daw sa bandang huli ang mangyari, i-trade naman sa San Miguel itong si Andre Caracut. At obviously, kayang ibigay ng San Miguel yung salary na gusto nitong makuha. Kaya iyan ngayon, yung tinitignan natin na posibleng mangyari na baka itong si Caracut mapunta sa San Miguel at ang kapalit din yan ay isang first round draft pick. Katulad nung nangyari kay Caracut, first round draft pick naman ang nakuha ng Rain or Shine mula sa Phoenix. Kaya parang ganyan yung mangyayari ngayon dito sa Rain or Shine kung sakasakali. Alam natin na meron pang mga ibang teams na gusto ring makuha itong si Andre Caracut. Kaya hindi lang San Miguel yan. Pero may oportunidad talaga na mangyari ito. Dahil syempre alam naman natin, matindi yung nagiging usapan dito pagdating sa ganyan nating mga trade. Kaya tingin ko maganda talaga to para dito sa San Miguel kung sakasakali nga na makakuha nila si Andre Caracut dahil isa yung mahusay na point guard na siyang kinakailangan ngayon nung roster nila. Kaya itong si Coach Leo Austria sigurado na gagawain ng paraan para makakuha si Caracut. At kung ikaw naman si Coach Yeng Giao, okay na rin. Kung makuha mo first round draft pick na alam natin, si Coach Yeng Giao, yan ang specialty niyan, kumukuha ng mga magagaling na players dito sa draft. At yung mga first round draft picks, yan talaga ang ginagamit niya para ito'y matupad. Ang Magnolia Hotshots ay 0-2 na pagkatapos matalo sa Blackwater Bossing. Medyo nakaka-alarma na to dahil yung first 2 games ng Magnolia ay natalo sila doon sa mga teams na sa tingin ng mga tao ay dapat nilang talunin. Itong Phoenix Jewel Masters at itong Blackwater. Pero ang nangyari nga, natalo Magnolia dito at actually lumamang pa Blackwater doon sa game at humabol lang yung Magnolia ng bandang huli pero kinapos. Marami ngayon na nagsasabi na kinakailangan daw ng pagbabago ng Magnolia. Meron daw mga trades na dapat mangyari at meron daw silang mga players na dapat kunin at dapat alisin. Ang sabi naman ng iba, ang problema daw sa Magnolia ay yung coaching ni L.A. Tenorio. So marami ngayong question na pumapaligid at nakabalot dito sa Magnolia Hotshots dahil alam natin na kaya inilagay ni Al Francis Chua itong si Tenorio sa Magnolia dahil nga very frustrated na yung mga fans dito kay Chito Victorero dahil hindi nagcha-champion. So ngayon, ito namang si L.A. Tenorio, binigyan na nakuha niya si Javi Gomez de Leaño, nakuha rin niya itong si Jerome Lastimosa, and of course, alam natin ito si Chris Kun. Pero, ganun pa rin na nangyayari, natatalo pa rin. So anong mangyayari ngayon dito sa Magnolia? Iyan ang susubaybayan natin. Sigurado tayo, itong SMC Group hindi papabayaan na bumagsak na ng Magnolia dahil nakikita ng MVP ng SMC na itong MVP Group pinalakas na yung NLEX, nilagay na dyan si Jimmy Alapag. And of course, alam natin, powerhouse ng TNT at Meralco. So hindi papabayaan ni Francis Chua ang Magnolia. Kaya abangan natin kung anong magiging moves na gagawin nila. Kung meron ba silang kukuning player o baka kinakailangan lamang ng tinatawag na coaching adjustment dito. Ang maliwanag, kinakailangan daw talaga ng major move na gagawin ditong si Coach L.A. Tenorio para naman lumakas at gumanda ang lalaruin nitong Magnolia Hotshots na inaantabayan na naman talaga ng lahat sa ngayon. Inamin ni Coach Yeng Giao na siya'y nalungkot dito sa pag-alis ni Gian Mamuyak sa Rain or Shine ni Lasto Painters. Isa si Mamuyak doon sa mga talagang tinatawag natin ang players na inaabangan at talagang gustong makakuha nitong si Coach Yeng Giao maski noon pa, kaya natuwa nga siya nung nakuha nila to sa draft. Pero hindi na nga nagtagal si Mamuyak dito sa Rain or Shine at umalis na at ngayon ay maglalaro na sa Phoenix Jewel Masters. Sabi nga nila hindi talaga nagkasundo, so ganyan ang sitwasyon at ngayon ito si Mamuyak ay nandun na sa opposing team at tignan natin kung ano magiging resulta nito. Kung magkakaroon pa ng iba pang mga point guards o iba pang mga players na aalis sa Rain or Shine. Alam natin na magaling itong Rain or Shine Lasto Painters, no? Pero dito natin makikita, no, na ang independent team, kapag kulang ang budget, mahihirapan talagang sumabay dito sa mga malalakas na koponan sa PBA. Alam natin sa PBA, hindi naman susunod yung salary cap.
Ang magiging problema ngayon nitong Rain or Shine ni Last Two Painters kung paano sila sasabay dito sa mga teams na yan na alam natin talagang gumagawa ng paraan para gumastos. Alam natin yung SMC MVP group maski na-convert hindi naman yan sumusunod sa salary cap. So yan talaga nagiging problema. Kaya magiging isa yan ngayon dito sa main challenges ng Magnolia kung paano nila haharapin yung ganitong sitwasyon. Alam din natin na magiging isa doon sa aabangan ng marami dahil itong Magnolia talaga ay isa doon sa mga players o isa doon sa mga o rather itong Rain or Shine, isa talaga doon sa mga teams na inaasahan na magko-compete ngayon sa Commissioner's Cup dahil yung kanilang import si Aaron Fuller, alam natin mahusay yan, hindi lang talaga nagkataon na talaga natambakan sila no game 1 kontra Blackwater at alam din natin yan, nagproblema sila dito sa contracts nila Gian Mamuyak at Andre Karakot. So ngayon si Coach Yengi ako na kailangan ayusin yung takbo ng kanyang kupunan. Nagkasagutan itong si Justin Arana at Archie Concepcion doon sa panalo ng Converge Fiber Xers dito sa Macau Giant Pandas. Sinabi naman ni Arana na nagkaayos din sila at tungkol lang doon sa rebounding play nangyari yon at hindi naman daw yung major issue. Samantala naman, ang malaking issue nangyari dito sa laban ng Macau at Converge ay noong na-thrown out yung leading scorer ng Macau Giant Pandas na si Damian Chongki nang binato nito ng bola yung referee nung second quarter. Medyo unfortunate yon dahil lumamang ng 17 points ang Converge nung first quarter na habol nitong Macau. Bago binato ng bola nitong si Chongki yung referee, 6 points na lang yung lamang ng Converge. So medyo nakapagtataka ba't siya nag-iinit ng ganun. Anyway, na-thrown out ito. At ganun nga nangyari, no? Na-thrown out siya at hindi na siya pakabalik ngayon. Isasamon siya ng PBA office. Baka masuspend pa to. Kaya siyempre sabi nga nila kinakailangan talaga na dito sa basketball medyo kalmado ka lang kahit anong sitwasyon. Medyo understandable naman yon dahil itong Magnolia or rather itong Macau ay tatlong sunod na yung talo nila. So medyo siyempre frustrated na yung mga players. Kaya understandable kung ba't siya mainit pero hindi siyempre dapat niya ginawa yun doon sa opisyales. Kaya sa tingin ko malamang mapagmulta o kaya masuspend itong si Chongki. Sa ngayon naman itong Giant Pandas as usual no, natambakan 114 and 124. Nakita ninyo yung score no, 114 and 124. Grabe yung ganyang klaseng score kaya nga nagtataka yung marami bakit pinabalik pa tong Giant Pandas dito sa PBA Governors Cup. Gayong nung Commissioner's Cup, halos ganyan din yung nangyayari. Kaya nga marami nagsasabi na baka sa susunod hindi na dapat pabalikin sa PBA. Dahil nadadagdagan lang yung mga games na puro tambakan yung nagiging laro dito sa liga. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espeo at Rosales family, si Jonel Alagon, si Anthony Alon, si Michael D, Dexter Domer, Ireneo Sarangsang, si Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, pati na rin si Mondi Guzman, si Anthony Alon, si Edwin Carmona Jr. at ang iba pa.